small or medium size po yung itlog na gagamitin nyo, 6 na piraso po yung kakailanganin natin. Kung large or XL size naman po, 5 piraso lang po ng itlog yung atin pong gagamitin. At yes, whole egg plan po yung gagawin natin, pero I'll make sure magiging smooth and creamy pa rin po yung atin pong magagawa. Pinatakan ko lang po ito ng isang buong kalamansi. Kung sakaling hindi po ito available sa inyo, pwede rin po kayong maglagay rito ng 1 teaspoon po ng vanilla. Madalas ko na po itong sinasabi na ang leche plan recipe po ay napakadali lang pong gawin. Simple lang din po yung mga sangkap. Kailangan nyo lang po talaga ng pasensya sa paggawa nito dahil hindi po talaga ito pwedeng madaliin. Panoorin niyo po lang buo yung video para po malaman niyo lahat po ng teknik na ibabahagi ko sa inyo. Wala po ako rito tinatagong sikreto para po yung leche plan na magagawa niyo ay perfect na po talaga. Una, kung mapapansin nyo ngayon, dahan-dahan lang po nating hinahalo ito pong ating mixture. Pangalawa, makikita nyo rin po yung paglagay ko po ng mga ingredients. Hindi ko po ito basta-basta binubuhos lang. Dahan-dahan na rin po ako sa paglagay. Iniiwasan po kasi talaga natin rito makapag-create tayo ng mga bubbles. Gusto naman natin yung leche plan na smooth yung texture, hindi lang po sa labas hanggang sa pinakaloob. Kaya iwasan po talaga nating haluin ito ng mabilis. Ito po optional lang, naglagay lang po ako ng pinch ng yellow food coloring. Ang dahilan po nito, dahil nga po ang gagawin nating leche plan ay nakalagay po sa mga microwavable tub. Yung pinaka-caramelized sugar natin ay nasa bandang ilalim po. Hindi na natin ito ililipat pa ng ibang container. Itataob lang po natin ito kung sakaling gagamitin po natin sa halo-halo. Para po may kaunting kulay na po yung ating leche plan at hindi naman po ganun ka-light. Again, optional lang po yung paglalagay nito. Sumunod na technique, dapat po salain po natin yung ating mixture ng 3 to 4 times. Sa pagsasala rin po, ganun rin po, huwag nyo rin po itong madaliin, dahan-dahan lang din po. Ako po, 3 salaan po yung ginagamit ko dahil nga po whole egg yung plan na ating ginagawa. Para po makita ko kung may egg whites pa, saka ko lang po ito titigilan sa pagsasala. Then ito, isa rin po ito sa importanteng technique. After po natin itong masala, i-rest po muna natin yung ating mixture. Sa room temperature lang po, make sure po na hindi ito lalanggamin, takpan at i-rest po ito ng 2 hours. Nakakatulong po yung pag-rest nito para sa smooth consistency po talaga ng ating mixture, para smooth rin po talaga yung magawa po nating leche plan. At ang isa pa po sa tips ng inyong mommy loves, kahit po whole egg pa po yung gamit natin dito, basta ang gagamitin po nating gatas ay talaga naman pong dekalidad. Katulad po nung nakita nyo kanina, sinadya ko pong makita nyo na yung brand na gamit ko para po magka-idea kayo, para po talagang creamy yung ating leche plan, kahit nga po gumamit pa po tayo rito ng puting itlog. At dahil nga po tiny leche plan yung ating gagawin, gagamit po ako rito ng hinge cup. Bali microwavable po ito kaya pwede pong mainitan. 1 ounce lang po yung gagamitin ko dito. Sakto lang pong pang-topping sa atin pong mga halo-halo. Kung gusto niyo pong medyo malaki, meron pong mas mataas ng kaunti. 2 ounce naman po. Then yung ating mixture after po natin itong ma-rest, hahaluin lang po natin ito ng dahan-dahan. At sa bawat hinge cup po, naglagay lang po ako ng 1 teaspoon po nung atin pong caramelized sugar. Ipinakita ko na po yung video nito kung paano po ito gawin. Sa mga hindi pa po nakapanood nito, ilalagay ko na lang po yung link sa atin pong comment box. Pwede rin po bang malaman ng inyong mommy loves kung saang lugar po kayo nanonood itong ating video ngayon para naman po malaman ko kung hanggang saan ang inaabot nitong ating tiny leche plan recipe. Then halos 3/4 po ng 1/4 cup ang bawat mixture po ng leche plan na aking pong nailagay. Sa mga nagtatanong, yes, hindi po tumitigas ito pong ating caramelized sugar. Pero pansinin ninyo, hindi rin po ito humahalo sa ating mixture. Basta, dahan-dahan rin po yung paglalagay nito. Hindi po kasi pwedeng mainit po talaga yung caramelized sugar na ilagay natin dito sa mga hinge cup or sa mga microwavable tub. Pwede naman po itong gamitin sa pag-i-steam, pero kung direktang lalapatan ng napakainit na caramelized sugar, possible po talaga itong ma-deform.
May sariling takip na po yung ating hinge cup kaya malilesen na po yung paggamit ng aluminum foil. Hindi na po natin dito kakailanganin pa. Sa tig 1 ounce po, makakagawa po tayo rito ng 45 pieces sa atin pong mixture. Dito po ipapakita ko rin sa inyo, nagagamit po ako ng medyo mas malaking hinge cup naman po. 4 ounce naman po ito pang single serving. Same lang din po yung proseso, may additional lang po tayo sa oras po ng ating pagluluto dahil mas malaki at mas makapal po ito. Iwasan lang po nating magalaw or makalog po ito pong ating leche plan kung sakaling hindi pa po ito naluluto dahil hindi nga po matigas yung ating caramelized sugar sa ilalim. Doon po kapag talagang inalog nyo ito, possible po talaga itong maghalo. Yang 2 pirasong medyo malaki po, yan po yung sinasabi ko sa inyong naglagay rin po ako sa 4 ounce. Then, i-steam po muna natin ito ng 30 minutes. Mag-add na lang po ng time kung sakaling hilaw pa po talaga. Magkakaiba po kasi yung kalan natin. So, possible na magkakaiba po yung lakas nito. Mas safe po na after 30 minutes, is-check nyo po. Kung sakali talaga naman pong hilaw na hilaw pa, add po ng 10 minutes. Then, same po yung procedure hanggang sa tuluyan po maluto. Ito pong ating leche plan. Dapat po ang pinaka-outcome natin, jiggly pa po yung ating leche plan pero buo na. After nga po pala natin itong ma-steam, hindi na po kasi naipakita pa sa video, mapapansin ninyo na nag-moist po yung pinakatakip po ng ating hinge cup. Ang gawin nyo lang po, buksan nyo po ito, punasan po yung loob ng pinakatakip, then hayaan pong lumamig. Kapag lumamig na, pwede na po ulit itong takpan at ilagay po sa fridge. Dito po sa ating 4 ounce, nagdagdag lang po ako ng 10 minutes sa oras po ng pagluluto natin, dun po sa ating 1 ounce. Again, ang oras po ay laging nakadepende dun po sa lakas ng apoy na inyo pong nagamit. Para po madaling marilis yung atin pong leche plan, pwede nyo pong paikutan ito ng toothpick sa pinakagilid. At heto na nga po yung ating tiny leche plan. Tignan nyo naman po kung gaano katakam-takam itong ating nagawa. Pansinin nyo po yung kulay ng mga nasa hinge cup pa lang. Kapag hindi pa po kasi talaga natin ito naitaob, hindi pa po makikita yung caramelized sugar. Kaya malaki po yung ambag nung nilagay po natin kakaunting food coloring kanina. Hindi naman po ito masama dahil nga po sobrang kaunti lang po talaga nito. At yung resulta, still smooth and creamy pa rin po talaga itong ating leche plan kahit pa po whole egg yung ating ginamit. Kung sakaling nagtitinda po kayo ng halo-halo, ngayon hindi nyo na po kailangan pang maghiwa-hiwa pa ng leche plan or tansyahin kung gaano po ito kalaki dahil ngayon pantay-pantay na, gamit lang po itong ating mga hinge cup, makakagawa na po tayo ng atin pong tiny leche plan. Yung ganitong proseso, ganun na rin po yung atin pong caramelized sugar, pwede rin po natin itong gamitin sa atin pong mga lianera. Sa mga nagtatanong po kung saan raw po natin nabibili yung ganitong klaseng lianera, wala po itong dugtungan. Hindi po katulad ng mga dati nating ginagamit na ganito po. Minsan po tumutulo or tumatagas po yung mga laman, lalo na po yung caramelized sugar. Ilalagay ko na lang po yung link sa atin pong comment box. So, paano? Hanggang sa muli po nating pagluluto!